Tuwang-tuwa po ang mga DDS dahil sabi nila sa wakas, makakauwi na si Tatay Digong nila. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nagbubunyi nga po itong mga DDS na madaling mauto, madaling mapaniwala na si Tatay Digong daw nila ay makakalaya na sa wakas. Dahil ayon po dito sa balita ng GMA News, Duterte asks ICC for interim release to undisclosed country. O dito pa lang sa title humihingi si Duterte sa ICC ng interim release sa hindi pinangalanang bansa. The lawyer of former President Rodrigo Duterte has asked the International Criminal Court that he be released to a country, the name of which has been redacted from the copy of the urgent request for interim release posted on the ICC's website. Ang ibig pong sabihin ng redacted ay tinanggal, hindi mo na nilagay yung pinaka-pangalan ng bansa kung saan pumapayag daw ito na kanlungin si former president. According to the 16-page request, the undisclosed country has agreed to take in the former leader who is facing charges of crimes against humanity in connection with the killings under his war on drugs when he was mayor of Davao City and when he was president of the Philippines. Signed by Duterte's defense counsel, Nicholas Kaufman, the request also said that the prosecution has confirmed its non-opposition to the former president's interim release to the country yet to be made public. Mr. Duterte does not meet any of the conditions to warrant further pre-trial detention as provided in Article 58(1)(b). He does not pose an objective risk of flight, nor his arrest necessary to ensure the integrity of the investigations or to preclude the continued commission of crimes. He must, as a result, be immediately released from ICC custody. So, ayan. Nag-request pa lang po ng interim release ang kampo ni former president. Mga DDS, kalma lang muna. Hindi pa po makakauwi si former president. At kung sakaling mabigyan siya ng interim release, hindi po sa Pilipinas ang kanyang tuloy, kundi dun sa bansa na pumayag na daw na kanlungin si former president habang hinihintay yung trial. Hindi po sa Pilipinas. Dahil ang pwede lang pong tumanggap kay former president ay ang mga ICC members. Tandaan po ninyo, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Dahil hindi ba nag-withdraw si former president ng membership ng Pilipinas sa ICC? Dahil akala niya hindi na siya maiimbestigahan at mawawala ang jurisdiction ng ICC sa mga krimen niya. Kahit na isang ordinaryong mamamayan lang na walang masyadong alam sa batas tulad ko, ay naniniwala na may habol ang ICC doon sa mga krimen na nagawa ni former president nung tayo ay miyembro pa ng ICC. At hindi porke tayo ay bumitiw na sa kanila, hindi na nila pwedeng imbestigahan yung mga krimen na nagawa natin nung tayo ay miyembro pa. Ganun lang po kasimple yun. Ewan ko ba kung bakit pinahihirap dito mga ayaw tanggapin na ang jurisdiction ng ICC sa atin ay wala na at yung mga krimen na nagawa after nung tayo ay nag-withdraw sa ICC ay hindi na nila pwedeng imbestigahan. Pero hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng habulin si ex-president doon sa mga krimen na nagawa niya nung tayo ay miyembro pa. As simple as that. Ewan ko ba doon sa mga nagbobobobohan na sinasabing wala daw jurisdiction ang ICC sa mga krimen na nagawa ni former president nung tayo ay miyembro pa. Yun lang po naman yun Nung tayo ay miyembro pa, may nagawang krimen si Digong, yun ang dapat niyang panagutan. Kung may nagawa man o nagpatuloy ng krimen si former president nung tayo ay wala na sa ICC, hindi na po siya pwedeng habulin ng ICC. Okay. So, meron naman pong mga kondisyones dito. And what caught my eye and attention, nung nakalagay dito na isa sa mga kondisyon ay to preclude the continued commission of crimes. Meaning, pwede siyang bigyan ng interim release
Basta bukod dun sa ibang kondisyones ay hindi na siya magpapatuloy na gumawa ng krimen. So anong ibig sabihin nun? Inaamin niya na siya ay gumawa ng krimen. Di ba? Kasi bago ka bigyan ng interim release, dapat tanggapin mo yung mga kondisyon. So para sa akin, kung tatanggapin ni Duterte itong kondisyones, parang tinanggap niya na at inamin na siya ay nakagawa ng krimen. Kasi isa nga sa kondisyones ay hindi na siya gagawa or magdadagdag pa ng krimen. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Pero itong request ng interim release ay ikinagulat ng isang EJK victims lawyer dito sa Pilipinas. Ayon po sa balita sa ABS-CBN, EJK victims' lawyer surprised Duterte release arranged before motion filing. Sabi po rito sa balita, a lawyer representing victims of alleged drug war killings said she was surprised that the interim release requested for detained former President Rodrigo Duterte was arranged with an undisclosed receiving state even before the motion was filed. Ito po ay ikinagulat ni International Criminal Court Assistant to Counsel Maria Cristina Conti. Sabi niya, yung mismo paghingi ng interim release, nasabi na yan dati pa. Pero yung paano, anong mekanismo, yun yung wala pa. Ang ikinagulat ko, una, merong receiving state na daw silang nakausap. Kumbaga, naareglo na naayos na ito bago pa man isubmit itong motion. Pangalawa, yung prosecution di umano ay pumayag na hindi kumontra dito sa motion na ito. Pero klaro ito na base sa terms and condition. Hindi naman parang, sige, pwede ka nang lumaya. Ang gusto nila, pwede kang lumaya, pero ayon sa terms and conditions na ito. Sa tingin ninyo, bibigyan ng interim release itong si Duterte dahil kailangan niyang mag-agree dun sa terms and conditions ng kanyang interim release. Duterte's defense team made submissions that upon his interim release, he will not abscond, not imperil proceedings, and not continue to commit crimes. So pag ito pinirmahan ni Duterte, good as umamin siya that he committed crimes. Dahil yun ang nakasaad sa kondisyones. Sige, bibigyan ka namin ng interim release, pero dapat pumirma ka dito at tinatanggap mo yung mga kondisyones. At isa sa mga kondisyon ay hindi ka na magpapatuloy or you will not continue to commit crimes. Anong ibig sabihin? You already committed crimes, but for your release, you must not continue to commit crimes. Mahirap yata yung sitwasyon na yun. Pakakawalan kanila, bibigyan kanila ng temporary release or interim release, pero dapat tanggapin mo na ikaw ay nakagawa ng krimen at hindi ka magpapatuloy gumawa ng krimen para ikaw ay mabigyan ng interim release. Sa tingin ninyo, papayag ba si Duterte na pirmahan ito? Well, sa aking opinion lang oras na tinanggap nila itong kondisyones ng ICC, that is tantamount to admitting that Duterte did commit crimes. Ang gandang ilibro o isa pelikula itong buhay ni former President Rodrigo Duterte. Sino kaya ang unang makikipag-usap sa pamilya ni Duterte para gawin ang kanyang buhay? Isa pelikula or isa libro? Pero kung sino man ang gagawa ng kanyang libro or ng pelikula, isasama ba lahat ng importanteng aspect o parte ng kanyang buhay tulad nitong EJK, tulad nung pag-amin niya na siya ay marami nang napatay? Dahil kung hindi isasama yung mga parte ng buhay niya na yan, hindi po magiging makatotohanan. Pero mukhang mahihirapan po na maisa pelikula or mailibro ang buhay ni ex-president. Unang-una, mabubuko at masisiwalat lahat ng itinatagong lihim ni former president. Kaya naman siguro, sabi ni former president, "My life story is not for sale.
Former President Rodrigo Duterte has told his partner Hanilet Avancenia that his life is strictly off limits for any book or movie. This comes directly from Avancenia following her visit to Duterte at the International Criminal Court prison facility in The Hague. According to Avancenia, Duterte made it clear to her and their children that his biography is never to be sold or commercialized. Sabi niya, makipag-dinner daw ako sa 4 niya na anak para sabihan, his life is not for sale, not for any amount of money. She said that even if he had been mayor, he never wanted it done. Natural. Ang daming sikretong mabubunyag niyan pag siya ay pumayag na isulat or gawing pelikula yung kanyang buhay. Well, wala naman pong sikreto na eh. Wala nang lihim na itatago sa libro o sa pelikula dahil lahat po ng pag-amin ay nanggaling mismo sa bibig ni former president. So wala naman sigurong malalibel dyan o madidemanda ng fake news dahil kung isama man nila yung mga pronouncements at admissions ni former president ng pagpatay, ng EJK, ng pagtawag sa ating Diyos na stupid God, dahil lahat pong yan ay aminado ni former president. Kung may mga libro man daw ng kanyang buhay ang maire-release, sabi ni Avancenia, sinabi sa kanya ni Duterte na dapat mag-issue ng disclaimer. Avancenia also shared more details about Duterte's current conditions at the ICC facility, saying he has access to a nurse and a therapist within the detention facility. She also said Duterte is growing impatient and constantly asks when he can return home. Apakasakit sa damdamin. Sa totoo lang po, considering yung edad ni former President Rodrigo Duterte, siya ay 80 years old na. At aminin man natin o hindi, ilang taon na lang po ang ilalagay ni former President sa mundong ito. Say 10, 20, the most is 30 years. Sinasabi nga nila, 30 years, yan ang aabutin ni former President sa kulungan. Ngayon pa lang, sa sinabi ni Avancenia, Duterte is growing impatient at laging tinatanong kung kailan siya makakauwi. Mukhang matatagalan po yata talaga. Dahil kung mag-grant man yung interim release niya, hindi po siya sa Pilipinas dadalhin. So, mga DDS, kalma lang. Huwag munang magdiwang. Dahil hindi po dito uuwi si former president kung sakaling siya ay mabigyan ng interim release. Hintayin nyo na lang. Pag isa na libro o isa na pelikula ang buhay ni former president, magkaisa kayong mga DDS, bumili ng kanyang libro or panoorin yung kanyang pelikula. Yan ay kung papayag siyang isa pelikula o isa libro ang kanyang buhay. Sa ngayon, magtiis na lang kayo, tulad ng ginagawa ng iba nyong kasamahan, magpagawa rin kayo ng standee at isama nyo sa bahay ninyo. Nakakaloka tong mga DDS na to. Nakita nyo yung mga lumalabas na mga videos, pictures, pinapayungan yung standee ni former president, pinapakain, kinakantahan, niyayakap, nilalaro, sinasayaw. Ay nako, kawawa man si former President Rodrigo Duterte, hindi po natin dapat kalimutan yung mas kawawang mga naging biktima ng EJK at ng war on drugs ni Digong. Kahit papano, itong si Rodrigo Duterte ay nakakaranas ng due process. Hindi tulad ng mga napatay ng EJK, hindi nila nakita ang light of day dahil hindi sila nabigyan ng due process. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.